Hello, Leo. Welcome din sa iyong reading. Check natin ano pa yung mga ganap. Additional messages. Energy check this month. Raven Spirit, Truth. Freedom. Si Eagle Spirit. And then, Pegasus Transcending. Wow, ang ganda ng card mo. Mukhang may paggaan o pag-angat ngayong month para sa'yo. You also have flexibility. Willow. Trust. Purity. Mga numbers na meron dito, kung mahilig ka sa numbers, Leo, ito na, 32, 13, 28, 48, 9, at saka 45. Binigay ko yung mga numbers sa cards. Just in case, mahilig ka sa mga numbers. Mukhang magkakalaman na, Leo, kung ano ba talaga yung katotohanan this month. Or itong mga susunod na araw or week para sa'yo. Okay. And itong truth na ito, it will set you free. Sinasabi nga nila palagi, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Dahil once na malaman mo na yung katotohanan, clear na ano yung next path to take. Tama ba, Leo? Kasi pwedeng nung una hindi mo alam, may mga harang eh. Pero once na ma-expose na yung katotohanan na yan, kasi ayan no, may expose na yung katotohanan eh. Malalaman mo na yung dapat mong malaman at yun yung magbibigay sa iyo ng freedom. Okay? So finally, siguro, maaaring itong freedom na to is also an ending. But, hindi lang kasi limited sa ending eh. Itong freedom na to will also yung pinaka magiging susi para ma-redirect ka sa tamang path. And then naniniwala ako doon, once magkaroon ng revelation with the truth, yun din yung magiging susi, ma-redirect ka sa panibagong path na dapat mong tahakin. Okay? And ang nakikita ko is may pag-angat. Ayan. Whatever obstacles, whatever the situation is, this coming days, weeks, or basta itong month na to, you will overcome. No? You will rise above this situation. So, ito ay maganda ring senyales kasi ito ay maaaring leveling up. No? Baka mamaya, level up ka sa career mo. Di ba? So, sabihin natin, baka yung iba dyan, magkaroon ng mas magandang opportunity or promotion. Or umangat yung sweldo, no? Pero this is more on dahil ina-associate ko siya dito, silang tatlo. This is more on maliliberate ka. Itong transcending na to at freedom and truth na to. Yung tipong makakaahon ka doon sa kung ano man yung situation na yun na mabibigyan na ng clarity or closure. Nakikita ko rin na mas resilient ka. Ayan, you have flexibility card this month. Mas mapasensya, mapasensya, matiisin, mas kaya mong paano ba to? Adaptable.
Kumbaga parang kang chameleon na kung ano yung kulay, nag-a-adapt ka dun. No? Kaya mong mag-blend in sa whatever scenario, eksena, situation this month. So, ibig sabihin, pagiging mahusay na makapag-cope, makasurvive, no? Kung ano man yung mga tinutukoy dyan. Trust and purity. I think magka-connect. If you're having trust issues about someone, this is a sign na maaaring this person has pure intentions naman. Okay? Kasi pwedeng may mga trust issues dito eh. No? Siguro iniisip mo, gaano ba gaano ka totoo tong person na to. Pero dahil lumitaw yung purity, ito ay kasagutan, indikasyon na yung tao na yan, kung sino man yan, mukhang malinis naman ang intention niya. Okay? Appreciation, protection, and organization. Mga signs na meron dito, pwedeng may Leo, Aries, Capricorn. Meron ako nasa-sense na energy dito ng about children or motherhood. May kinalaman sa security. Pagdating sa family. Or a mother na concerned or overprotective or protective sa kanyang anak or mga anak. Nakikita ko rin maaaring may mga marireceive ka na gift or parang token of appreciation yun nasa-sense ko rito eh. Kung ano whatever token of appreciation tong marireceive mo, it could be related sa work or kahit naman hindi about work. O, halimbawa, makareceive ka ng lambing or regalo from your loved one, o sa spouse mo, anak mo, kapatid mo. O, kasi siguro, na-appreciate nila yung mga ginagawa mo para sa kanila if this is related sa family mo. No? Kumbaga, pinapakita lang nila na pinahahalagahan ka nila, na-appreciate ka nila. Itong bagay na yan na gagawin nila or iaabot nila, ibibigay nila sa'yo, is a token of their appreciation. Whether at work yan, at home, no? Kung saan man. Basta. Para kasing may marireceive ka na compliment or gift na sign na okay, this is thank you, this is a gift dahil na-appreciate ka namin, ganyan. We love you. Grateful kami dun sa ginagawa mo para sa amin. Yan, yung mga ganyan. Or pwede rin naman itong sa work. Pwedeng reward or merit, basta or token of appreciation. O halimbawa, being the most loyal employee, charot, mga ganun. Meron something dito about organization. O baka naman dun ka makaka-receive ng appreciation. Kung anumang group or organization yung inabibilangan mo. Sabi ko nga, pwede naman ding sa work yan or pwedeng aside from work, kung may mga ibang group, organization, or communities ka pa na pinagkakaabalahan. Kumbaga, mabibigyan ka nila ng credit, merit, or appreciation dun sa naiambag mo or ginagawa mo para sa kanila.
So, nakikita ko rin this month is mas, ano ba, mas systematic ka. Oo, nakikita ko na mas prepared ka, mas planado, mas systematic ka pagdating sa mga gagawin mo. Oo. You are, organized. Oo. And, because of that, mas efficient ka this month, no? Kasi mas marami kang nakaayos na yung mga gagawin mo nakaplano na. So, most likely, less stress and mas efficient and mas productive ka. Okay. May lumitaw na water signs dito. Ayan, King and Page of Cups. Uy. Meron ka ring air sign, kung meron ma-air sign dito, or Aries. Meron talagang marireveal na katotohanan sa'yo dito. So, lumitaw na nga yung truth card, tapos ito, lumitaw pa tong dalawa. Wake up call na tong judgment card na to. And, ito na yung sinasabi ko sa yung hidden na marireveal. Ito na yung truth na lalabas. So, this High Priestess is no longer mananatiling mystery or secret kasi it will soon be revealed dahil 3 cards na yung nagsasabi dito. Okay. Yung Judgment card is parang ano na to ito na yung pagkaumpog mo na magigising ka na sa katotohanan. Kasi nga, ayan yung truth revealed High Priestess at saka ito. So, ano naman yung mangyayari? Definitely, may wake up call. Maliwanag na wake up call na yan sa'yo. Leo. Nakikita ko rin na yes, definitely, you have the Emperor. This is a sign ng promotion or mas pagiging organized. Mas nakikita ko mas okay ka this month kasi you are in control. Alam mo yung gagawin mo, confident ka dyan sa gagawin mo. And nakikita ko na makikarry out mo yung nang maayos yung task na yan, responsibility, or appointment na yan, kung ano man itong na-assign sa'yo. Kasi Emperor is parang someone na may naka-assign siya sa isang bagay, siya yung nakatoka doon, siya yung, kumbaga, responsibilidad niya yan, kung sino man ito, no? Queen of Swords here is someone who is avoidant, whether kung may nakakadil ka na ganyan, could be an air sign. Maaring, kung ikaw yan, pwedeng hindi mo kayang diretsuhin itong tao na to, or pwedeng yung tao na yun may pakay siya, kung sino man yun, na hindi niya masabi directly sa'yo kung ano yung dapat niyang sabihin. Meron ditong person na nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Meron ditong person na ini-ignore niya yung signs. Ina-avoid niya. Instead na harapin niya yung dapat harapin, instead na maging responsible, hindi niya ginagawa. Pero the Emperor, which is katabi niya, is the opposite energy. Kasi itong si Emperor naman is, siya mas bossy siya mas in control siya So, hindi ko lang alam kung sa bahay ito, kung sa pamilya nyo, sa mag-asawa ba yan. Kasi meron ako nakitang family dito, parenting or motherhood. Hindi ko alam. Meron nga, may binanggit nga ako kanina sa'yo, di ba, overprotective. Siguro, hindi ko alam kung may nangyayaring konsintihan dito, whether sa pamilya, like mag-asawa, mga anak,
or pwedeng sa magjowa. Oo. Hindi ko alam kung saan po kayo nakaka-relate ha. General reading lang naman to. Kasi yung isa, confrontational, yung isa ayaw, ina-avoid niya. Or nakikita na nga niya, alam na nga niya yung nangyayari, pero parang nagbubulag-bulagan, in denial. Siguro, pwedeng guilty siya sa part na yun, or meron lang siyang, pwedeng yung reason niya is, hindi niya matanggap, maybe uncomfortable para sa kanya, no? Hindi ko alam. May offer sa'yo with the Page of Cups. This could be a romantic offer. Or kung sa career man yan, sa work. Pero more on more on feelings ito. Someone who will reach out or communicate sa'yo to express na this person likes you, loves you, or appreciates you. Romantic man ito or not, merong energy dito ng mag-ama. Oo, may fatherhood. Lakas ng energy ng fatherhood, ng nanay. Sabi ko nga, may parenting dito. Pamilya, may anak, may magulang. Mag-asawa, anak. Yun yung mga nakikuha kong energy. Nakikita ko rin, pwedeng itong dalawang card na to is a sign ng person na nagmamature na. Sa pag-iisip or sa emotions man yan. From the page, naging King of Cups. Or a feeling, or feelings na nag-grow pa, mas lumalim from nagsisimula into mas lumalim, mas lumaki yung feelings. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko energies dito sa reading mo, Leo. As usual, hangad ko namang makatulong lagi yung mga reading ko. Gawin nyo lamang gabay. Yung mga interesado sa private reading ko, dumiretso kayo sa Purple Teen official page ko. Nandyan yung link, ilalagay ko sa description. Itatap nyo lang yan. Mapupunta na kayo doon. Kung balak nyo mag-book, mag-inquire. Don't forget to subscribe, like, follow, pa-like, pa-share, pa-comment na rin. Malaking tulong yan. Take care. God bless. Babush.